So, ang lahat ng iyong mga kapatid, maunawaan natin, ang lahat ng pamilya ay galing sa Diyos. At nais ng Diyos, pagpalain ang lahat ng pamilya. Itong panahon natin ngayon, mga kapatid, tayo po ay nasa panahon na exciting time. Because this is the time na pwede tayong magtiwala, magkaroon tayo ng pag-asa, because we believe in the Lord. Yun yung exciting time natin. Now, when you believe in God, you can trust, you can have hope, you can have peace at this time. Kahit na tayo binabagyo, kahit na tayo dumarating sa gitna ng kung ano mga problema sa buhay natin, mga kapatid, as long as you have the Lord with you, God is with you, mga kapatid, you know God Himself, na siya yung nagmamahal sa iyo, you can trust Him and you can have peace, you can have even prosperity, you can have safety in your life. Naliligtas po tayo, nakakaraos po tayo, nakakalampas po tayo sa mga problemang dumarating sa buhay natin, kahit anong lakas ng bagyo yan. Amen po mga kapatid. Kaya balita ko mga kapatid, kahit tayo binagyo tayo dito, binahat tayo ng bagyo dito sa Rizal, yung iba sa Batangas, sa Bicol, mga kapatid. Pero ang balita ko, yung pinakasentro ng bagyo, yung Isabela, ay hindi sila masyado napahirapan. No? Parang tayo ang nahirapan. Tayo yung nandito, pero yung Isabela. So, ang gusto kong point dito, mga kapatid, yung Diyos, no? Walang imposible sa Diyos. Anything that is impossible with man, it is possible with God. Ano mang hindi natin kayang gawin ng Diyos. Amen? So, sundan po natin sa Psalms 128, ang sabi nga po dito, yung binasa po natin nung nakaraan, it is about the family. Ang sabi dito mga kapatid, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. So sabi niya, blessed is everyone who wants to be blessed. Yeah. Ito po salita dito, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. When you eat the labor of your hands, yung maraming kumakain pero hindi naman sila masaya. May mga kumakain pero hindi naman nagiging mabuti ang kalagayan nila. Nandun pa rin sila sa dati. But sabi dito mga kapatid, when you eat the labor of your hands, you shall be happy and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine and the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. It's a picture of a family. Amen? Nandun yung husband, nandun yung man, nandun yung wife, nandun yung children. So kaya ang pamilya mga kapatid, merong wife, merong husband, merong children. Dito sa Song of Degree, binanggit po yung dito sa kinote natin na 128 ng Psalms mga kapatid. Sinasabi po sa atin dito mga kapatid na gaano man ang sitwasyon natin ngayon sa buhay, kung tayo man ay may problema sa pamilya natin, kung yung mga anak natin hindi natin nakakausap, yung mga anak natin hindi natin alam kung nasaan na sila naroon, hindi sila nagsasabi sa atin kung saan sila pupunta, mga kapatid, hindi na po yan mahalaga ngayon sapagkat ito ay salita ng Diyos. Ito ay pangako ng Diyos po sa atin. Amen? Amen. Hindi po ito pangaral tungkol sa Bible na ang sinasabi nito, kapatid, kailangan ganito gawin mo. Kailangan gawin mo to. Kailangan sundin mo ito para maging ganito ang pamilya mo. Hindi po ito turo, hindi po ito mensahe tungkol sa kautusan. Ito ay mensahe tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, that is the grace of God. Amen? It is unmerited, unearned, undeserved favors of God. Ano sa Tagalog yung unmerited? Wala kang iniambag dito. Unmerited, unearned. Hindi mo ito pinaghirapan, hindi mo ito pinagsikapan. You are undeserved, but it is the favor of God.
God's grace, mga kapatid, is not demand. It is supply. It is provision. Ito ay nagpo-provide po sa atin. Amen po? So, kaya nga dito, mga kapatid, dahil itong mensahe na ito, mga kapatid, Diyos ay binibigyan tayo ng faith pictures. Larawan. Larawan na makikita natin na ganito ang pinagpala ng Diyos. Gusto nating pagpalain, ganito ang pinagpala ng Diyos. Amen po? Gusto nating pagpalain, ito sabi ng Panginoon, blessed is the man who fears the Lord and walks in His ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and you shall be well. Your wife will be a fruitful vine, and your children will be olive plants. So, ito ay binibigay sa atin as faith picture na pinapakita ng Panginoon sa atin kung ano ang magiging pamilya natin in the future. Amen. Hindi ngayon, pero darating yan sa atin na ganito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa pamilya natin. Amen po mga kapatid? Yung pamilya, mga kapatid, na dumaan sa krisis ay mas magiging malakas siya kaysa doon sa pamilya na hindi dumaan sa krisis. Yung mga leader, mga kapatid, na dumaan dumaan through fire. Pag sinabing through fire, maraming challenge, maraming pagsubok, mga kapatid, ang nagiging dulo ng buhay nila ay mas malakas po sila kaysa doon sa mga leader na hindi naman dumaan sa mga pagsubok, sa mga challenge sa buhay. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Ito po ay naging prinsipyo o principle. This is the principle. Kung maintindihan po natin. Mas mabuti na huwag atakihin o digmain o girahin ng demonyo ang bansang Israel kaysa girahin nila ang Israel. Bansang Israel. Ay, sino ba Israel? Yung bayan ng Diyos. Tama po? Amen? So, mas mabuting hindi siya girahin. Bakit? Kapag ginigira nung girahin ng kaaway ang bansang Israel, at ang Israel ay nagkaroon ng counter-attack. Nag-counter-attack siya. Gumanti siya. Nung gumanti siya, mga kapatid, ay nagtagumpay ang Israel. Nabawi niya o nadagdagan niya yung mga lupain nila. Kung alam niyo ang istorya, mga kapatid, ng 7-day war ng Israel, nilusob po sila noon ng bansang Jordan. Nilusob sila, wala silang kamali. Gera po yun, ginera yung Israel. Pero nung gumanti yung bansang Israel, mga kapatid, nakuha nila yung Jerusalem. Kaya nga ngayon ang Jerusalem, nung pagkaroon ng yung 1967, 1948 sila nagkaroon ng independence. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng kasarinlan ng lupa. Ng lupain, di ba? Nagkaroon ng lupain dahil inatake sila ng kaaway. Noong 1967 naman, mga kapatid, nagkaroon ulit ng gera, bumanti ang Israel, nakuha naman nila ang city of Jerusalem. Kaya nasa kanila na ngayon ang Jerusalem. At hanggang ngayon ay pinaglalabanan nila. Amen. So, the more na lumalaban ang Israel at nananalo ang Israel, ang UN naman ay pinatitigil na. Pina-stop na. O, katulad nung nakaraan, di ba? Sinong bumomba sa bansang Israel? Di ba yung Syria? Tama ba? Yung Syria. Yung nagbomba sa kanila na ginamit nila yung dome. Yung Iron Dome nila. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Hindi niyo alam. Siguro, ito, pag sinerge nyo ito, mga kapatid, nung girahin sila nitong nakaraan, diba? Hanggang sa, yung hinahabol na nila yung Hezbollah. Diba? Hinahabol na nila, tinitrace na nila, tinatarget na nila. Ibig sabihin, yung nagbomba sa kanila, yung may kagagawa na ng bumomba sa kanila, ay
nahuhuli na nila. Ibig sabihin, nananalo na po sila. Malapit na nilang mahuli yung Hezbollah. Pero ang sabi ng UN, tigilan na yan. Tama na yan. Ano ba niyo po yung idea, mga kapatid? Tigilan na yan. Bakit? Pag nakuha nila yun, mas marami ang makukulimbat, masasamsam nila. Maging yung Gaza na yun, magiging kanila yun. Kung ginaya sila ng Syria, mga kapatid, at gumanti yung ang Israel sa kanila, baka pati Syria maging kanila din. That's the principle. Kaya ang demonyo, kung gusto, mas mabuti ang demonyo, ito yung modern war natin ngayon, mga kapatid. Ito yung modern war, makikita natin. Na kapag winning na nananalo na ang Israel, mga kapatid, pinapitigil na sila. Tigilan na yan. Ngayon, sinong ginera nila ngayon, binumba nila ngayon, yung Iran. Tama, mga kapatid? Oh. Sino ba ng una? Iran. Pero nung gumanti sila, ito na naman yun. Nagtatago na naman yung mga ng bomba sa hangin. Everybody say amen. So, yung iba, ano ba yun? Alam niyo, ang Bible kasi, mga kapatid, hindi ito para luma na yan, panahon ni Moses yan. Hindi, maging sa panahon sa mga balita natin ngayon. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Bago ang salita ng Diyos. So, everybody say amen. So, ito ang laging principle ng Diyos sa bayan niya. Ito yung principle ng Diyos sa bayan niya. Na kapag alam natin, bilang mga bayan, tayo bayan ng Diyos ngayon, anak tayo ng Diyos, hindi tayo Israel, mga kapatid, pero bayan tayo ng Diyos sapagkat tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, and we become His children. We are declared sons and daughters of our Lord Jesus Christ. Amen? So kapag alam natin, mga kapatid, marunong tayong mag-counter-attack in the name of the Lord, mga kapatid, you will always have spoil. Ang tawag doon is spoil of war. Spoil of wrath. Ang bawat anumang battle, anumang gera, mga kapatid, sa anumang labanan, kapag kung sino yung nanalo sa labanan, palagi kang merong spoil. Merong kang samsam. Merong kang sasamsamin. Yan yung pag nagtakbuhan yung sa Old Testament, yung mga kwento ng gera dyan, kapag nagtakbuhan na yung kalaban, iniiwan na nila yung alin. Pati armas nila, iiwan nila yung mga supply nila, yung pagkain, yung weapons, yung ammunition, pati tangkihan, tatakbo talaga yan. Kanino, sino na may-ari mo? Sila na. Ang tawag po doon is the spoils of war. Sa buhay natin, mga kapatid, kung marunong tayo ng yung counter-attack in the name of the Lord, paano natin kakalabanin? Pag tinira, inatake tayo ng demonyo, ng challenge sa buhay natin na gawa ng kaaway, mga kapatid, yung mga nangyayari sa pamilya natin, sa mga anak natin, yung mga problema na dumarating sa buhay natin, marunong tayo mag-counter-attack, marunong tayo magtiwala sa Diyos, mga kapatid, you will get spoils. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Hindi pwedeng wala. This is the law of war. Ito yung law of war. Makukuha mo talaga kung ano yung napanalunan mo. Hindi yun babawiin sa'yo, hindi yun babayaran sa'yo. Everybody say amen? So you have spoil to divide. No battle, no spoils. Amen? Maging sa panahon ni David, mga kapatid, kung titingnan nyo, no gold, no silver because of battle. Alam niyo po ba kung saan galing yung ipinantayo ng templo ni Solomon? Dahil kay David. Saan galing yung pinampatayo ng malaking templo? Yung napakagandang templo. Pinakamaganda sa buong mundo na maging yung reyna ng Sheba ay pinasyalan sila. Galing po yun sa spoils. Maraming laban na pinagtagumpayan si David, si King David. Maliwanag po yung mga kapatid na si David, hindi siya nagtayo ng templo, pero yung ipinagtayo ng templo ay galing po yun doon sa mga spoils of war.
Yung mga ginto, yung mga silver, lahat ng kayamanan na yan, mga kapatid, pati yung mga troso na yan, mga kapatid, pag hiningi niya yun doon, ibibigay sa kanya. Bakit? Natalo na yung bansa na yun. Nandiyan mo tayo, mga kapatid. Nadaig niya yun. Napagtagumpayan niya. Kasabi ng Panginoon sa kanya, hindi ikaw magtatayo. David, yung anak mo, dahil marami ng dugo ang dumaan sa iyong kamay. Ano yung dugo? Yung nagtagumpay palagi sa laban. Si Haring David. Amen? Everybody say amen. So, tayo, mga anak ng Diyos, mga kapatid, yung maging sa mga anak natin na pinagdadaanan, halimbawa may mga virus, sipon, tubo na yan, mga kapatid, na pinagdaanan ng anak natin, mga kapatid. Napagtagumpayan yan, tayo talaga nag-aalala tayo dyan, nakukuya tayo, pagbabantay, pag-iisip ng ano-ano. Mga kapatid, sa susunod yan, makikita mo, hindi na yan aatakihin ng ganun kalala. Kasi napagtatagumpayan na. Kaya po ba? Kung atakihin man sila ng gano'n, na naitatagay yung sarili nila. So there's always a spoil of war. Spoils of war. Amen? It is a principle. When there's an attack comes, the law of compensation. There's a law of compensation and there's a law of restoration. Mayroong ibinabalik. Everybody say amen. So lahat ng ito, mga kapatid, ay nandito sa Psalms 128. Mababasa natin. Kaya sabi din, mga kapatid. Sa next verse, sabi niya dito, tingnan natin. Sa English, behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you out of Zion and may you see the good of Jerusalem. Ito yung nais ipakita ng Panginoon sa atin dito sa talata na ito, mga kapatid, na Song of Victories. This is how, ito yung, kung titignan nyo, ito yung sinasabi ng Panginoon. Ito ang nakikita ng Panginoon sa atin. Ito ang nakikita niya kung paano pagpapalain ng tao. Ito, makikita ng Diyos kung paano pagpapalain ang pamilya niyo. Nakikita na ng Diyos, nakikita na ito, ganito kayo pagpapalain. Thus, behold, thus, salaman, be blessed. Ganito kayo pagpapalain. Kung pagpapalain ko ang tao, parang ito mga kapatid sinasabi Diyos, kung pagpapalain ko ang tao, ganito ko siya pagpapalain. Ganito ko siya pagpapalain. Ganito. Ano yan? Whatever he will eat the labor of his hands and he shall be happy. Amen? And they shall be well. Your wife will be like a fruitful vine. Your children like the olive tree. Amen? At sabi dito, mga kapatid, you will see the good days of Jerusalem. Anong inilalarawan nito? Anong na pinahiguatin nito? Yung magiging masaya ka. Pag kinain mo yung pinagpaguran mo, magiging masaya ka. Magiging satisfied ka. It sounds, di ba? Prosperity. Tama? Maraming iba, ang lalaki ng ako nila, pero problemado. Di ba? Hindi naman masaya. Sabi niya, yung sweldo ko, pinambayad lang ng utang ko. Yung sweldo ko, ayun lang, napunta doon. And your wife shall be a fruitful vine. And your children. So, makikita natin dito, nandun yung tahanan na mayroong paggalang, yung pamilya, yung asawa, yung anak, at importante dito, mga kapatid, naroon ang ating Panginoong Kristo sa gitna. Ganito ang pagpapalain. Ganito pagpapalain ng Diyos sa inyong pamilya. Everybody say it. Number 4. Behold. Hindi na gumana. Dito, behold, thou shall a man be blessed who fears the Lord. Everybody say amen? Alam niyo kung saan nagsimula ito? Dito din, sa verse 1. Sa verse 1. Ako na ba ito? Balik natin sa verse 1. Ayan, dito nagsimula yan. Kanina, verse 4. Ito, dito nagsimula. Blessed is everyone who fears the Lord
who walks in his ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Fruitful vine. Nung linggo, bakit siya tinawag na fruitful vine? Kasi fruitful vine speaks of wine, grapes, ginagawang wine. So bakit naging fruitful vine yung asawa mo? Meaning to say, yung wine yung gusto na lalaki. Pastor, sinabi mo yan ng linggo. Sinay ko, hindi. You will taste the lips of your wife as the wine, taste of wine. The fruitful wine. Fruitful vine. Amen? Hindi alam mo na, hindi nyo pa kasi nalasahan yung wine. Sa isang pamilya, mga kapatid, nag-uumpisa yung pagmamahalan doon sa babae at lalaki. Tama po ba? Amen. Pag kayo nakikita ng anak nyo, lagi kayo nag-aaway, quarrel din sila. Tama? Pero kung nakikita kayong sweet, nagkakasundo, nagmamahalan, nagbibigayan, ganoon din anak. Matututunan po nila yun sa inyo. Kahit hindi kayo nagsasalita, they see in you. Amen. Kahit sa mga lalaki, hindi nyo man namin yan mga kapatid, yung lips ng iyong asawa. And I pray also that your marriage become intoxicating marriage. Kasi wine yan eh. Para kayo nag-share para kayo nagiinuman na ini-enjoy nyo yung buhay nyo, pamilya, mag-asawa. Tama po ba? Amen? And you taste the wine in your lips. So you buy more mouthwash. And you kiss often. You kiss often. Yung masama yan, bawal yan. Hindi po mga kapatid, you have your own privacy. Amen? Wala pa akong kasama dito mga kapatid. May your marriage become intoxicating marriage, and may you kiss often. Pastor Rudy, kailan mo kinis yung asawa mo? Huli! Nako, kailan ba yun? Hindi na. Di ba? Nagkakalimutan na eh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Your wife will be a fruitful vine. Sa verse 4, akit natin sa verse 4. Behold, thus shall a man be blessed. Behold, thus shall a man be blessed who fears the Lord. Sino ang kinakausap dito? Lalaki o babae? Ang sabi dito mga kapatid, your wife shall be a fruitful vine. Your children shall be like olive tree. So, sino kinakausap? Yung lalaki. Hindi yung babae. Tama? Yung babae, your wife. Walang wife yung babae. Yung lalaki. The husband. Amen? So, when the husband or when the man is blessed, makinig tayo mga kapatid, when the man is blessed, the wife is blessed. Everybody say amen? Hindi ito kailangang pagsabihan mo yung asawa mo, ikaw kasi madaldal ka, o ikaw tigilan mo na nga ang kadadaldal mo kasi may namalas tayo. Hindi mo kailangan ganun eh. Hindi mo kailangan bigyan ng instruction ng asawa mo dito, mga kapatid. Amen. Hindi mo kailangan awahin. Amen. Because when a man is blessed, your wife will be blessed. You will get blessed. You will be blessed. Yung lalaki, you will be blessed. Bakit? Kapag ikaw pinagpapala na you are blessed by God, mga kapatid, pag lunes ka ng Panginoon, hanggang doon sa point na natitempt na sa'yo yung asawa mo. Natitempt na siya na nakikita niya yung mga yung buhay mo na nagtatagumpay ka at nakita niyo yun sa buhay mo, alam mo ano mangyayari?
yung asawa mo ay magbabago. Amen? Kapag nakita ng asawa mo, the wife, ano kasi, sa babae, sa Tagalog kasi, ano ba yung babae? Sa babae sa Tagalog? May bahay. May bahay, diba? Sa yung lalaking, yung husband. Pag husband, ano ba pag husband? Ano yun? Asawang lalaki lang, di ba? O pag wife, asawang babae. Di ba? Kasi, wife sa English, wife lang yan Pag lalaki, husband lang yan. Pero pag sa Tagalog, asawang lalaki, asawang babae. May ganun no? Pag English, mga kapatid, tandaan nyo yung asawa niyong lalaki is your husband. At yung asawa niyong babae is your wife. Amen po? Amen? So kapag nakita ng asawa, ng wife, mga kapatid, yung husband na nagbago siya. Nagbabago yung babae. Amen. Ang babae nagbabago when they see their leader change. Amen. Everybody say amen? Amen. Okay, titingin sa asawa niyo. Sabi ko sa iyo. Yes, sabi ko sa iyo Ang wife, ang asawa niyong babae is not the leader. Amen? Hindi yan ang leader. Ang leader yung lalaki. Kaya siya kinakausap dito. Kaya babae, magbabago yan mga kapatid. Kaya yung lalaki, hindi mo kailangang ibigay lahat ng responsibility doon sa babae. Hindi mo kailangan bahala ka dyan. Ikaw dyan, hindi mo kailangan gawin yan mga kapatid. When they see you change, they will take the responsibility. Kung saan nilang gagawin mo. Because the woman is amazing. Amen. Ganun po talaga yung babae. Kapag nakikita nila, yung leader nila, mabuti, maayos, nagpupusa, mabago na lang. Ano nangyari dito? Hindi mo alam. Amen po, mga kapatid. Amen. Ang Bible na nagsasabi, when a man is blessed, children will be blessed. When a man is blessed, your wife will be blessed. When a man is blessed, the whole household is blessed. So, binibigay ng Diyos yung duty, yung whole responsibility doon sa lalaki. Hindi sa babae. Amen po. Amen po ba mga kapatid? Amen. Alam niyo po ba, this is good news? Dahil nalaman natin sa atin pala. Kala ko sa kanya. Kala ko sa asawa ko. Kapag may nangyayaring kaguluhan sa buhay natin, sa pamilya natin, sa tahanan natin, mga kapatid, don't blame your wife. Hindi po ba tayo? O bakit nagluko yung ganito? Bakit ganito? Don't blame your wife. Huwag mo silang sisihin. But I will not blame myself. I will not blame anyone. I blame myself. Hindi po ba tayo mga kapatid? Unahin natin sisihin yung ating sarili. It's your man. Lahat ng lalaki magsabi ng amen. Amen. Pati lang babae, amen din. Everybody say amen. Amen. Example sa pagsiset natin, yung mga ginagawa ng mga anak natin na bakit yan nagbubulakbol, hindi nag-aaral. As a man, huwag mong isisi sa kahit kanina. Huwag mong isisi sa anak mo yan. Isisi mo yan una sa sarili mo. Tama ba? Ano bang ginawa ko? Ano bang example pinakita ko? Mali ba ako? Amen? Mali ba yung example na pinakita ko? Ano ba? Ano ba ang nangyari? Ano bang kulang ko dito? Ano ba ang dapat kong ginawa na hindi ko nagawa? Nandiyan po ba tayo mga lalaki, mga kapatid?
Amen? Don't put blame on others. Put blame on yourself first. You know why? You know why? Because ang Diyos laging naroon sa tao na who is blamed. Kung saan naroon yung ikaw yung nabiblame, nandun lagi ang Panginoon. Because God, ang sabi ng Bible, God justifies not the blameless, but the blame. God justifies not the godly, but the ungodly. Basahin sa Romans, chapter 4. Verse 5. Basahin sa But to him who does not work, but believes on him who justifies. Tingnan nyo ha. Believes on him. Sino? Who justifies the ungodly. Everybody say amen. Who justifies the ungodly. Take note mga kapatid. Hindi sinabi na who justifies the godly. Hindi. He justifies the ungodly. O, take note. Umaaring ganap sa masama. Hindi siya umaaring ganap sa mabuti. Doon sa masama. Doon sa umaamin. Nandiyan mo ba tayo? Doon sa nagtitik ng blame. Tama ko ba? Hindi nagtuturo. Siya. Hindi kasalanan. Siya. Blame on yourself. Hindi ginajustify ng Panginoon yung mga blameless, yung mga walang kasalanan. Kaya it is okay for man, mga kapatid, to take accountability. Okay lang sa atin na tayo yung tinatanggap natin yung pagkakamali natin. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Okay lang yun, hindi yung masama, hindi yung nakakatanggal ng pogi points natin mga kapatid. Kasi the more na tinatanggap natin yung pagkakamali natin, the more ang Panginoon sumasayo. Pero kung hindi mo tinatanggap yung pagkakamali mo, God cannot justify you because you are already blameless. You are already just. Bakit mo kailangan ng Diyos? Tama po ba? Pero if you blame yourself, alam mong mali ka, kailangan mo ng Diyos na siyang mag-justify sa ginagawa mo. Pag sinabing mag-justify, itutuwid ka ng Panginoon. Iaayos ka ng Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, sa lalaki, walang problema na tayo mali. Tinitik natin yung accountability. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Because God comes to you. You know, sabi ng isang great man, sabi ng isang dakilang, sabi, he is a great man because ang sabi niya mga kapatid, to be a male is a matter of birth. To be a man is a matter of choice. Hello? To be a male, I am a male. I am a female. I am a male. It is a matter of birth. But to be a man is a matter of choice. Amen. So be a man. You are a man. It's a choice. Everybody say amen. Lahat ng lalaki, be a man. Amen. Pastor, ano ba yan? Marriage seminar ba yan? Hindi po. Ito ay sinasabi dito sa Bible. Sabi niya, the Lord bless you out of Zion and may you see the good of Jerusalem. May this happen to us, mga kapatid. When a man is blessed, you will see good day of Jerusalem. Kahit anong nangyari ngayon sa Jerusalem, nakikita niyo yung Jerusalem ngayon, di ba? Parang ginigera sila, turmoil sila, problematic sila. But when a man is blessed, you will see good day of Jerusalem. You still see good day of Jerusalem. Amen. Yan, katulad yan, dumaan yung pandemic na sa buhay natin, mga kapatid, but you still see good days. Sabi niya, pandemic, naku, lagot na. Mamatay na tayo. Wala namang yan sa buhay natin. You are not seeing the good days. But when a man is blessed, whatever happens, whatever situation you have, today, you will see the good. You will see the good of Jerusalem. Amen. Kasi ang Jerusalem ay city ng Diyos, bayan ng Diyos. Kahit anong nangyayari sa kanila na mayroong mga balitang ganito, balitang ganyan, but when a man is blessed, you will see the good of Jerusalem. Everybody say amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So,
Ang sabi dito mga kapatid, sa verse, ganun din sa verse 6, tingnan nyo dito sa verse 6. Yes, may you see your children's children. Peace be upon Israel. So, anong gusto ipahiwatig nito? Paano kapag papalain ng Diyos? You will see good day of Jerusalem. Tama? When a man is blessed, your wife is become fruitful vine. Your children will be like olive trees. Amen po? You will eat the labor of your hand. You will be happy. You will see the good day of Jerusalem. And you see the your children's children. Hindi po ba long life po yan? Pinakikita yung long life dito, makikita mo yung anak ng mga anak mo, yung apo mo, makikita mo sila lumalaki. May this happen to you. Who are blessed. Makita niyo yung mga anak mo, yung mga anak ng mga anak mo. Everyone say amen. Yung kakaupo-apuhan, magkakaroon pa ng ako sa tuhod. Makita mo pa rin. That's how God wants you blessed. Amen po mga kapatid. At ang sabi dito mga kapatid sa verse 5, balikan natin, the Lord bless you out of, sa verse 4, behold, thus shall a man be blessed who fears the Lord. Notice, mga kapatid, pansinin natin. Ang sabi dito sino yung binibless ng Panginoon? Who fears the Lord. So, ibig sabihin, pinagpapala yung ito because they fear the Lord. They have fear of the Lord. Say, fear of the Lord. Fear of the Lord. Lahat ng may fear of the Lord, magsabi ng Amen. Amen. Said, this blessing comes to a man who fears the Lord. Amen? Ang fear of the Lord, mga kapatid, sa panahon noon, maging sa Old Testament, ay kung iintindihin natin, panahon ni Moses, panahon ni Jesus Christ, hanggang sa nabuhay siya rito, naroon yung fear of the Lord. Tama po? Maraming nangangaral tungkol sa fear of the Lord. Pero ano nga ba yung gusto sabihin ng Panginoon ng fear of the Lord? Alin ba yung fear of the Lord? Sa Diyos, mga kapatid, gusto ng Panginoon yung totoo, yung tamang fear of the Lord. Kasi sa Bible, ang sabi ng Panginoon, yung tamang fear of the Lord, ito yung reverence. Ito yung merong paggalang, may pagrespeto. May pagkilala. Tama? Yun yung fear of the Lord. Pero meron ding fear of the Lord na ang ibig sabihin, you are afraid of God. You are afraid. Yung takot ka na talaga, hindi yung fear, kundi takot ka talaga sa Diyos. Sa panahon ngayon, mga kapatid, may binabanggit na fear of the Lord, pero hindi na nila pinakikialaman kung anong klaseng fear of the Lord yung pinangangaral o yung pinakikinggan nila. Wala na sa kanila yung ano bang fear of the Lord yan? Yan ba yung reverence o yan ba yung takot sa Diyos? Hindi na nila ito inintindi. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Pero mahalaga po ito mga kapatid. Kasi ang Panginoon mga kapatid, hindi niya sasabihin sa atin na magkaroon tayo ng, hindi niya ituturo kung paano tayo magkakaroon ng takot sa Diyos kung hindi niya ito sinasabi. Kung hindi niya ito ipapaunawa sa fear of the Lord. Amen. Merong fear, hindi ito fear of the Lord na dinidefine ng ibang mga ngaral na magkaroon ka ng takot, yung takot sa magkasala, takot sa, takot sa pusa, takot sa ipis, takot na sa Diyos. Hindi ito yung takot na, hindi ako gagawa ng ganyan. Hindi po ganun takot, mga kapatid. Ito yung reverence sa Panginoon. Amen? Okay. Dito din, alam nyo, ito ay yung fear of the Lord. Marami kasi yung fear of the Lord sa Bible na mababasa natin. Napakarami niyan, mga kapatid. At walang bagay, wala kayong mababasa niyan na about the fear of the Lord na hindi pinagpala ng Diyos. Ang may pinagpala naging magpapala to be blessed because you have fear of the Lord. Meron kayong tamang pagkatakot sa Diyos. And even me, I want that fear of the Lord too. That I have that kind of fear of the Lord, the right way
of fear of the Lord sa Diyos. Amen po? Yan. Basahin, wala pala dito, hindi ko ihanda. Basahin po natin. Diyan din, kasama siya sa 15 Psalms. So, 2 chapters after 28, mababasa po natin yun. That is chapter 28, 29, 129, 130. Okay. Basahin po natin ang verse 3. Basahin po natin ang verse 3. 130 verse 3. Kung ikaw, Panginoon, magpatanda ng mga kasamaan. O Panginoon, sinong katayo? Amen po. If you, Lord, mark iniquities, O Lord, who could stand? Next verse. Verse 4. Pakibasa. Ngunit may kapatawarang taglay. Ngunit may kapatawarang taglay ka upang ikaw ay katakutan. Ayun. Nandun yung salitang, but there is forgiveness with you, that you may be feared. Ulitin ko mga kapatid. If you, Lord, should mark iniquities, 130 po ito mga kapatid, 2 chapters after 128. Nandun po yung paliwanag ng Panginoon dito. If you, Lord, should mark iniquities, yung kasalanan, iniquities, kasalanan. O Lord, who could stand? But there is forgiveness with you, that you may have fear. Everybody say amen. Yung salitang mark dito mga kapatid, sa Tagalog yan, yung lista. Di ba? Lista sa Tagalog, tama? O magtatanda o maglilista. Dito, mark. Yung mark dito, in Greek word, mga kapatid, it means, it is like an accountant making an itemized account. Sino nagtatrabaho dito mga kapatid? Okay, iba nagtatrabaho dito. Nag-OB na ba kayo? Nag-OB? Punta kayo, OB, hindi ng pera. O official business. Tapos, napakain ka sa ano mga kapatid? Sabi, gusto mga kinain. Sabi, ginagay mo gano'n. Sabi niya, oh, bakit? Hindi mo pamasahe lang ha. Ba't ka kumain? Nagutom ako eh. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng, hindi inilista. Hindi mamarkahan. Huwag mo sabihin na, kumain ako. Sabihin mo na lang, gas na. Baka mga sabihin, bawal yan eh. Hindi pwede, kumain ka eh. Huwag na nga. Maligpit si accountant. So yung mark dito mga kapatid, parang ganito. Oops. Oops. O yan ha. Nakikinig ka. Pero natutulog ka na naman. O yan ha. O, nakikinig ka, nandito ka nga. Pero ang isip mo, yung kakainin mo mamaya. O yan. Nag-iisip ka na naman ng masama ni Pastor. Ano naman ito pinangaral ni Pastor? Nakuha nyo? Mamatado ka agad eh. Kaya sabi ng Panginoon, who can stand? Who can stand? Kung ganito yung kasalanan ng tao. Who can stand sa harapan ng Diyos? If you mark iniquities, if you, O Lord, mark iniquities, sa tingin nyo ba yung mga maliit na bagay, patatawarin ng Diyos yan? Mark iniquities nga. Pag sinabing kasalanan, kasalanan. Ayan po, mga kapatid. Who can stand? Kasalanan yan eh. Tayo, we define sin by, pero sa totoo lang mga kapatid, kung ano-anong kasalanan na isip natin, pero ang sabi ng Bible mga kapatid, whatever is not of faith is sin. So, whatever is not of faith is sin. Whatever is not from faith is sin. Nasa pananampalataya ba yung ginagawa mo? Hindi. That is sin. Ngayon na nananampalataya ka, ano ba dapat ginagawa mo? Di ba nakikinig ka? O bakit di ka nakikinig? That is not of faith. Dapat kang nakikinig, pero tatawa-tawa ka. That is sin. That is not of faith. Amen. Kaya sabi niya, who could stand? Verse 4. But, sabi niya, there is forgiveness in you, Lord, that you may be feared. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Amen. Minsan sinabi din ng Panginoon, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 16, verse 22, basahin po ninyo.
If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Anathema. Greek word anathema. Sa English, let him be accursed. Ang sino kang hindi nagmamahal sa ating Panginoong Kristo, hayaan mo siyang sumpain. Pakibasa po sa Tagalog. Kasi sa English, let him be accursed. Sumpain ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon. O, sumpain, di ba? Anathema to. Ibig sabihin dito, mga kapatid, ang tao pwedeng magsimba araw-araw, anytime, palaging tumawag sa Diyos. Pwedeng gawin ng tao yan. Pwedeng, I believe in the Lord, naniniwala ako, o nagsisimba ako araw, pwedeng gawin. Pero totoo, hindi mo talaga mahal ang ating Panginoon, Jesucristo. Why? Because the love of God has not yet revealed to you. The love of Jesus has not yet revealed to you. Hindi pa nakahayag sa iyo yung pag-ibig ng ating Panginoon sa Diyos. Kung paano ka kamahal, kung paano ka minahal, kung paano ka inibig ng Panginoon sa Diyos, hindi pa yun nare-reveal sa iyo. Everybody say amen? Kaya ang tao pwedeng umattend, pero he's still living under that cloud because they don't love the Lord Jesus Christ because the love of Jesus has not been revealed to them. So makinig po tayo. Everybody say amen? The Bible says, God make itemized account for all your sins. Who can stand in front of you? Amen po? Kayo, kahit yung nagsasalita rito mga kapatid, I cannot stand, you cannot stand, we cannot stand. Amen. But there is forgiveness. But there is forgiveness that you upang tayo magkaroon ng takot. Forgiveness. Naintindihan niyo? Nakapag-gets po ba natin mga kapatid? Amen. Ito ang mahirap ipaliwanag. Ito ang hindi pa ipinangangaral ng maraming nangangaral sa atin o na naririnig natin nangangaral. Hindi pa ito na ipapangaral. Hindi yung sumbatan tayo ng sumbatan, magkaroon tayo ng takot sa Diyos na natakot na tayo gumawa ng kasalanan. Hindi po yun. Yung malaman natin is forgiveness. Maliwanag yung sabi dito sa verse 4. Basahin ko. Sa verse 4, sabi niya, Ngunit yung pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay makakapag. di ba? Pinatawad mo nga kami. But there is forgiveness with you. Who can, mga kapatid, who can stand? Pag hindi ko kayang tumayo sa iyo, sa dami ng kasalanan ko, hindi ko kayang tumayo sa iyo, Panginoon. But there is forgiveness with you that you may be free. Pag nalaman mo mayroong forgiveness, Lord, may forgiveness ka pala. Magkakaroon ka ng fear. Itong fear na ito yung with reverence. Yung paggalang out of your knowing. Yung pagkakilala mo sa Diyos na nagmahal sa iyo. Hindi yung parang parusahan ka, yung ganito ang Panginoon, si Kristo ang naparusahan. Kaya nga, to know the fear of the Lord, mga kapatid, first thing you need to know is that you need to know that God came down on earth. Bumaba siya dito sa lupa at namatay para sa iyo, sa atin, sa lahat sa atin, dahil sa ating kasalanan. Mayaman mo yun. Namatay siya rito, pumunta siya rito. Ikaw nagkasala ka, pero ang Diyos na pinagkasalaan natin, bumaba dito sa lupa, hindi para hatulan ka. Hindi para pustahan ka, pusahan ka, kundi para mamatay bilang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan natin. That we may be filled. Huwag ka mong tayo ng takot yung fear ng reverence. Pagmamahal, paggalang, pag-respeto. Everyone say amen? We need to know how the Lord Jesus Christ came down to die on us. Makinig tayo mga kapatid. Akala ba natin si Jesus Christ namatay lang basta? Hindi siya pinatay mga kapatid. Hindi siya pinatay. Inialay niya yung buhay niya.
Walang pwedeng buwan nun sa kanya na mapatay siya. Hindi kung hindi niya inialay ang kanyang sarili. Ang sabi ng Panginoon sa diyan, kung mabasa niya sa chapter 10, verse 17, sabi niya, ako ay mahal ng Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay at ako ay may kapangyarihan mahuwiin ito. John chapter 10, verse 17. He was not murdered. Hindi siya pinatay. Inialay niya yung kanyang buhay. Walang makapatay. Diyos siya eh. Na nagkatawang tao, paano mo siya papatay? Unless ibinigay niya yung kanyang buhay. Everybody say amen. Alam niyo po ba kung paano namatay ang Panginoon sa krus? Sa krus. Diba? Sa krus. Kaya ito na tayo kamahal eh. In-stretch out niya yung kanyang kamay. Hindi niya ginanon. Ginanon niya. At lahat tayo minahal. Nung namatay siya sa krus, mga kapatid, ang tao pag namamatay. Pansinin niyo pag ang tao namatay. Mamamatay muna. Mamamatay muna bago. Diba? Patay na yan eh. Ganyan siya. Pero ang Panginoon, pinusisyon niya yung sarili niya. At inihinga niya yung last breath niya. Ganun. Yung huling hininga niya, sabi niya, di ba, yung last na, ano yung last word niya? Lord, into thy hands, I commend my spirit and your position. Yung ulo niya hindi mo. Yung salita na, ruah. Kasi yung ruah, that is Hebrew word for spirit. He gave up the ghost. Ruah. Ruah. Nilabas niya yung huling hininga niya, binigay niya. Amen. Saka, pumusok siya. Iba siya sa kamatayan ng tao. Kaya niyang ibigay yung lahat. Wow! Palampakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pinosisyon niya yung sarili niya. He laid down his life. Why? Kanino? For what purpose? Hindi po siya nahuli. Sabihin niyo yung hinuli siya, hindi. Walang kahit sa paghuli, hindi niya kayang hulihin. Naalala niyo mga kapatid, minsan gusto siyang itulak doon sa bangin dahil sa gusto siyang batuhin. Gusto siyang itulak. Pero ano sabi ng Bible mga kapatid? Dumaan siya sa gitna. Yung mga kabato sa kanya, walang gano'n. Dumaan siya sa gitna. Pero gusto siyang patayin. Ito po ba tayo mga kapatid? Hindi siya katulad ng tao na nagsasabi, hindi ko pa ito oras. Hindi pa ako mamatay. Tapos tatakbo. Diba? Bakit? Hindi ko pa oras ko. Ang Panginoon hindi tumakbo. Basahin niyo po yun sa Luke chapter 4 verse 30. Naalala niyo mga kapatid, minsan nagalit ang mga tao sa kanya, sabi niya, bakit mo tinuturing na Diyos ka? Diyos ka ba? Sabi niya, bakit niyo ako babatuin? Bakit gusto niyo akong batuin? Kasi nagpapanggap kang Diyos ka. Hindi ka naman Diyos. Sabi niya, ano ka pa ba? Mas nauna ka pa ba sa aming amang si Abraham? Diba? Sabi ng Panginoon, bago pa si Abraham, ako'y ako. Amen. I am. Sabi niya, I am He. I am He. Everybody say amen. Nung dadakpin ang Panginoong Kristo mga kapatid, nung Gethsemane, on the night sa Gethsemane, nung dadakpin na siya ng mga alagad. Nung he was betrayed by Judas, at yung mga sundalo, yung mga Romano to, uhulihin na siya, di ba? Uhulihin na siya. Hinahanap na siya, talagang bayad na eh. Nabayaran na siya, kukunin na lang siya.
Tumayo ang Panginoon nung hinahanap siya. Sabi niya, sino ang hinahanap mo? Jesus na taga Nazaret. Sabi niya, hindi po siya umatras. Umabanti siya. Sabi niya, ako siya. I am He. At ano nangyari? Doon sa mga puhuli, lahat bumagsak. Malalakas na sundalo ng kapatid. Ang lalaking totoo, siguro yun yung sundalo di ba? Sana yung maghuli. Pero kung sabi, I am He, lahat sila bumagsak. Paano mo huhulihin yun? Amen. Nasa kapay na niya to Ito umuhuli sa akin, ito bagsak na. Paano ko huhulihin ito? Bagsak na. Basahin po natin sa John. Chapter 18. Simulan po natin sa verse 4. Alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya, alam niya huhulihin na siya Tama po ba? Hindi siya itago. Sabihin niyo, wala ako dito Hindi. Tumayo siya. At hinarap niya yung huhuli sa amin. At siya pa nagtanong, sino ang hinahanap mo? Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Sino ang hinahanap mo? Si Jesus na taga Nazaret. At sabi niya pa, ako siya. Pag sabi niya, ako siya, magsak lahat. Verse 5. 6 pala, sorry. Nang sabihin ni Jesus na ako yun, napaurong sila at magsak sa lupa. Paurong sila. Yung burong nila, parang siya lang tinulak pa atras at pagsak lahat sila. Amen? Everybody say amen. He was not murdered. He was not captured. He gave himself up for you. And for us all. Everybody say amen. Minsan, yung mga tao nakakakita, mga kapatid, ay nabulag sila dun sa biyaya ng pinakikita. Nakakita sila pero nabulag sila. Why? Because they rejected our Lord Jesus Christ. Kaya gusto nilang batuhin. Amen? Nabulag sila, kaya hindi nila nakita. Magbabatuhin nila ang Panginoon. Ganyan sila. Parang ito mga kapatid. Ito Hindi nila na malayo mga kapatid ng Panginoon dumana sa gitna. Hello? Anong ginagawa mo? Gusto mo batuhin, di ba? Galit ka, di ba? Diyos. Ito papanggap ng Diyos Pero, wala silang nagawa. Dumaan siya sa harapan nila. Hindi maiba ito. Everyone say amen. This is Lord Jesus Christ. Binulag sila pansamantala. Maiksing panahon. Pag binasa niyo sa verse, next chapter, basahin niyo po yun, yung gusto kong tukuyin sa chapter 8, verse 59 ng John. Alam niyo ang Bible kasi mga kapatid, sabi nila, gawa lang ng tao yan. Gawa lang sino kumain ng scholar. Yes, gawa ng tao to mga kapatid, pero it was inspired by God. Kaya nga, kung hindi ka guided ng Holy Spirit mga kapatid, hindi mo ito mabibigyan ng pansin. Katulad dito nangyari dito mga kapatid. Sa chapter 8, last verse ng chapter 8, babatuhin ang Panginoon. Hindi nila nakita, they rejected the Lord Jesus Christ. Gusto nilang batuhin. Amen? Yung anak ng Diyos, mga kapatid, babatuhin. Pero hindi nila gawa. In the next chapter 9, verse 1, andun ang Panginoon, mga kapatid, na sinadya yun, bakit karugtong, mga kapatid, yung istorya na yun, na ang Panginoon, di ba, ibig sabihin, yung rejection ng tao na yun, lahat na yun, nandun yung templo po ito, mga kapatid, lahat ng tao, mga religyoso, may takot sa Diyos, nandun lahat Walang sabi, wala, lahat sila gusto Amen? Pero the next chapter, verse 1, mga kapatid, makikita nyo, nasa lubong ng Panginoon, yung bata, yung isang lalaki na ipinanganak na bulag. Amen? Ipinanganak na bulag. Ang ipinanganak na bulag, imposibleng makakita pinanganak yan Amen? Pero dito, itong ipinanganak na bulag, mga kapatid, ay
pinagaling ng Panginoon, nakakita, binuksan ng Panginoon ang mata. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Why? Because he received the Lord Jesus Christ. Galing siya sa templo, he was rejected. Pero nung lumabas siya ng templo, may nasa lubong siyang may bulag ito, literal na bulag. Pero gumaling, nagkaroon ng kagalingan because he received the Lord Jesus. Dito makikita natin mga kapatid, ng ating Panginoon sa Kristo. Despite the rejection. Yung rejection ng tao, hindi mo mapipigilan ng Panginoon sa Kristo na pagalingin ka. Hindi mo mapipigilan ng Panginoon sa Kristo dahil sa rejection ng maraming tao, dahil sa masamang sinasabi ng mga tao, impostor yan, walang kwenta yan, hindi totoo ang sinasabi niya, kahit anong sabihin sa Panginoon, hindi mo mapipigilan ng Panginoon sa Kristo na gumawa ng mabuti sa akin. Even he was rejected with bad spoken words against him, mga kapatid. Pero nung makita niya yung bulag, hindi niya magawang pigilin ang sarili niya para pagalingin niya. Amen. Say amen. This is God's grace. Ito ang biyaya ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. So we preach forgiveness of sins in this pulpit. We preach the forgiveness of sins. At dahil dito mga kapatid, buhay ng tao na babago. Amen po? Sabi nga, when we know that there is forgiveness, they will have fear. They will have fear. Kapag tayo, naunawaan natin, people will change na ang may kapatawaran sa Panginoon, people will live, their lives will be changed, and then, mga kapatid, magkakaroon siya ng tunay na takot. Ito yung totoong takot na may paggalang, pagrespeto. This is the reverential fear of the Lord. It is a fear that is born of knowing the price that Jesus paid. Yung alam mo kung gaano binayaran, yung value ng buhay ng Panginoon na inialay niya para sa iyo. Sa kabila ng mga kasalanan mo, na-realize mo yung pag-ibig niya na hindi ako nakakatayo sa harapan ng Diyos, pero may forgiveness. Binayaran ng Panginoon lahat ng aking mga kasalanan. Nabayaran. And you will, unti-unti yan mga kapatid, yun yung real faith. Fear of the Lord. Reverential fear. Mas kaya mo pang sumuway doon sa nagtatanim sa iyo ng takot. Huwag kang ganito, huwag kang ganyan. Bawal yan. Pausahan kita dyan pag hindi mo ginawa yan. Mas magagawa mo pang sumuway doon. Kaysa dito, na na-realize mo kung gaano kanya minahal at nag-alay ng buhay para sa iyo. Mas mamahalin mo ka siya. Na-realize mo, siya yung nag-alay. Noong panahon na ikaw ay may sugat, ibinuhos niya yung alak, binuhos niya yung oil. Siya yung nagligtas sa'yo. Siya yung nagmahal sa'yo. Hindi mo magawa. Mag-isip ng kahit anumang masama laban sa kanya. Naggumawa ng kasalanan. Everyone say amen. So, maraming tao, they're fighting for the law. Ano yung law? Law demands righteousness to sinful man. But grace supplies righteousness as a gift to a sinful man. Hindi po ba tayo mga batid? Nare-realize ko natin. Ito yung kautusan. Maraming aalay yung buhay niya dyan, dun, para lang dun sa kautusan na yun. Na dinidemand nun yung righteousness. Demands perfection. But grace supplies perfection to you as a gift. Di na natin kayang gumawa ng mabuti, mga kapatid. Sabi niya, papataw din ako, isang gawa ko lang mabuti, napataw na ako.
Walang pangkabutihan magagawa sa Diyos unless nasa iyo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Your Lord and your Savior. He is your offering. He is the love of God. He is the Lamb of God. Amen. What I'm trying to say, mga kapatid, is that we preach Jesus. We preach Jesus highly. Not the law, but Jesus. And people will come to Him. Amen? So, ang fear of the Lord, hindi katulad ng alam ng tao. Takot ako. Takot ako sa Diyos. Takot ako gumawa ng kasalanan. Alam nyo, kahit tayo mga magulang, mga kapatid, may mga anak dito, ayaw niyong matakot sa inyo ang anak niyo. Sinong gusto dito ang anak niya takot sa kanya? Na-imagine niyo ba pag ang anak niya takot sa inyo? Ang anak ko sa inyo, Boyet eh. Boyet. Oh. Diba? Boyet ko. Di G-Boy na lang. G-Boy. Tapos ito, mga kapatid ha. G-Boy. Go. Nakaya. Ayaw niyo. Ang anak niyo. Matakot sa inyo. Gusto niyo po. Reverence. Paggalang. Pagmamahal. At ito ang gusto ng Diyos. Fear not comes from the slave. Fear comes from the true son. Kasi ang anak mo, magkakaroon ng takot sa iyo, pero hindi yung takot na, Boyet. Sabi ni G-Boy, ikaw na naman, iba na to. Hindi na takot. Hindi lang, Boyet. Diba? Amen? Hindi yung takot. Oh, ano yan? Ano yung takot yun, di ba? Hindi yung takot na, ano po yun? Magulis ka, Naman, dalawang walis na din mo. Dalawang walis mo kami. Kasi may walis na dami, walis na dyan. Sa sobrang takot. Magluto ka, kung binuhos mo na bigas mo sa kaldero. Nakaranta ka na eh. Meron parable mga kapatid sa Lukas 12 na pala. May parable. Alam niyo kung bakit may mga lingkod ng Diyos, leaders, mga kapatid na nagtatago ng kanilang talento kahit binigyan na sila ni Lord. Nandiyan po tayo mga kapatid. Amen. Maraming hari, reyna, queen, king, nagtatago kahit meron naman silang binigyan ng authority o binigyan sila ng kapangyarihan. Hindi siya na Bible. May parable. Nakaalis yung hari, mga kapatid. Aalis siya. So, nagkatiwala yung kanyang kayamanan doon sa mga naglilingkod. Binigyan niya yung isa ng 5 talents. Talents yun, minas. Yung 5 minas, yung isa 2 minas, and yung isa 1 talent, o talent na lang, talent, binigyan. So, matagal, nawala yung Panginoon. Nung bumalik ang Panginoon, so, tinawag yung mga binigyan ng talent. Sabi niya, at tuwa yung mga binigyan ng 5 talents. Yan ang Panginoon. Yes. Lord, ito po yung 5 talents. Tumubo. 5 talents din. Sabi ng Panginoon, faithful servant. Pamamana ko sa iyo ang 10
bayan. Amen? Tumingin naman siya doon sa 2 talents. Ito po, 2 talents. Ito po sa inyo. Tumubunin 2 talents. Mabuti. Tapat. Nalipit. Tumaman ako sa iyo. Ang 2 bayan. Tumingin siya doon sa isa. Kayo po, hindi siya proud. Lord, ito po, yung 1 talent, tinago ko po. Kasi po, namumuha po kayo ng hindi inyo. Namumulekta po kayo. Pag ginusto nyo kunin, kinukuhan. Tinago ko po. Alam po, sabi ng Panginoon, hindi mo man lang nilagay sa bangko para kahit paano kumita ako. Take note mga kapatid, ang Diyos, yung maglagay ka sa bangko, last ano na yun? Last resort. Last resort na yan eh. Para kumita yung pera mo. Pero talagang gusto ng Diyos. Negosyo. Gumana ka. Gamitin mo para sa bubuting kagabi mo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? So, here is the reason why so many nagtatago sila. Ano reason? Takot. Natakot po ako. Kasi grabe. Grabe ka, Lord eh. Nangunguha ka na hindi na. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Alam niyo, pagdating ng araw, sa langit mga kapatid, magaling tayo. Unawain natin dito. Because of your faithfulness, you will be given a nation. Pagdating sa langit, hindi po tayo, wala tayong gagawin doon na upo-upo na ganito. Nandiyan po ba tayo? Akala ba natin pagdating doon, wala tayong gagawin doon. Upo, nasa yung upo ako. Ganda yung upo ako doon, ang kinis. O kaya, kung ano ginagawa mo, halimbawa, wala tayong gagawin doon, ano ka? Ay, maghapon tayo, magtugtugan lang doon, magtugtugan. Hindi po. Pagdating doon, you will be ruling. You will rule. Mamamahala ka. Amen. Mamamahala ka. Gagamitin ka. Kaya kung ano man yung talent dito mga kapatid na binigay sa atin ng Panginoon, kung ano yung binigay sa ng talent, di ba tayo yung mga talent tayo, kanya-kanyang talent tayo, di ba? Tama po ba mga kapatid? O, ano ba talent natin? Ako, alam mo, minsan ako tinanong ko sa sarili ko, yung talent ko, sabi ko, parang wala yata akong talent, di ako pwede sumayaw. Talent. Tapos, sa trabaho ko, sabi ko, ano ba yung talent ko? Minsan, sana naging ano na lang ako, yung technology. Sabi ko, para meron ako sa kuryente. Kasi, kumbaga, hindi ko na-acquire yung mga, kung ano yung alam ko ngayon. Hindi talaga yung linya ko eh. Kumbaga, parang dahil doon sa course ko na nakuha, mga kapatid, parang naging ano na ako, ang dami ko nang nakukuha na lang ng gano'n. Pero sabi ko, ano talaga yung ako? Pero ang gusto ko sabihin sa ating mga kapatid, kung ano yung ginagamit sa atin ng Panginoon dito, mga kapatid, nasabi ng Panginoon. Nung nilikha tayo ng Diyos, dibukas, alam nyo, ito yun eh, pagdating sa langit, mga kapatid, akala nyo, may iba-ibang capacity po tayo. Nandiyan po ba tayo? May kanya-kanya po tayong capacity katulad nito. Bakit siya binigyan ng 5 bayan? 5 bayan. Kasi yun ang kaya niyang gawin. Bakit naman ito binigyan ng 5 bayan? 2 bayan? Kasi yun ang kaya niyang pamahalain yung 5. Bakit naman siya binigyan ng 1 bayan? Kasi yun ang kaya niyang pamahalain. 1 bayan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya pagdating sa langit, mga kapatid, hindi tayo parehas. Although, we have already the glorified body, yung eternal life. Iisa yan, nandiyan sa atin, yung katawan natin, na glorified body, binibigyan tayo ng kapangyarihan ayon sa kapasidad natin. Kung ano yung ginagawa mo dito sa lupa.
Sabi niya, gagawin mo din yan sa langit. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Pamamahalain ka rin. Mamamahala ka. Kaya, pag binasa niyo yung parable mga kapatid, according to their ability. Binigyan sila according to their ability. Kaya kung ano binigay sa iyo, may abilidad ka. Depende sa abilidad mo yan. Gamitin mo. Dahil pagdating sa langit, sabi ng Panginoon, di ba? Iba yung karektan pang lupa at iba rin yung karektan pang langit. Nakukuha niyo po ba ako mga kapatid? Pag tayo, pag dumating ang Panginoon Jesucristo, itong katawan natin nabubulok, mapapalitan to ng katawang hindi na nabubulok. Itong katawang may kamatayan, wala na itong kamatayan. Itong katawang may nagkakasakit, nanghihina, wala na po yun mga kapatid. Kasi supernatural na po tayo. Pero binigyan pa rin tayo ng ibang mga kapasidad. May kapasidad pa rin tayo. Isipin mo yung buong mundo na to. Kapag dumating ang Panginoon Jesucristo, saan siya bababa? Hindi ba sa Jerusalem? Doon mismo siya bababa. Doon siya mismo magkakari. From Jerusalem, He will rule and lead the church. Ito yung mangyayari during the church. Alam niyo ito, hindi ito linahayag sa iba. Alam lang basta, simpa-simpa lang sila, ganun. Pero hindi nila alam kung ano talaga ang plano ng Diyos eh. Padami tayo, padamihin natin to, pero ano ba? Ano ba pinadadami natin? Alam mo ba nila? If anyone does not love the Lord, let him be anathema. Let him be accursed. Pagdating ng huling panahon, mga kapatid, hindi espiritu ng anti-God ang dadating. Anti-Christ. Hindi anti-God. Ang tao ngayon, puro God, di ba? Amen? Wala, okay naman yan kasi God. Pero, where is Jesus? Sino bang nagbabanggit ng Diyos? Jesus Christ. Where is Jesus? Na namatay para sa atin. Na nagmahal. Anti-Christ ang dadating. Sa huling araw, siya ang magiging Antikristo. Siya yung si Satan. At uupuan niya yung trono. Hindi po anti-God. Anti-Christ. Kaya it is about sa atin, it is about the person of our Lord Jesus Christ in our heart. Yung pagmamahal talaga natin kay Jesus Christ. As a person, and as the Son of God. Amen. Meron tayong kanya-kanyang kapasidad pagdating ng araw. Hindi tayo pare-pareho. Yung abot ng kaya mo. Kaya dito pa lang sa lupa, sabi ng Panginoon doon sa 1 Corinthians, sabi niya, una, yung bagay sa lupa, ang susunod yung spiritual. Yung bagay sa lupa, kung anong talent mo sa bagay sa lupa, pagbutihin mo yan, pagdating ng Panginoon, gamitin mo yan para sa Panginoon. Tama po ba mo? Mga kapatid, amen. At pagdating ng araw, may kanya-kanya tayong kapasidad. Kaya ko 2 bayan lang. Pero siya, 5. Ako, doon lang ako, hanggang doon lang. Yun yung kapasidad mo. Pero lahat tayo we are in the body, glorified body. Amen? Maging yung araw, alam niyo yung star, doon sabi ng Panginoon ng star, yung mga star na nakikita natin, kahit na ang isang star, mga kapatid, ay they have different with each other. Yung liwanag nila ay iba-iba ang binibigay nila. The same thing po sa atin. Pagdating ng araw para tayong mga star, mga kapatid, na ako ganito liwanag ko, ikaw, liwanag mo ganyan. Parang liwanag. Nakuha niyo mga kapatid. Chapter 8, verse 17. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. The spirit of bondage again to fear. But you received the spirit of adoption, yung sonship, spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. We cry out, Abba, Father. Abba means Father or Daddy. Yung mayroong pagmamahal, hindi pa sa tatay, kundi yung Daddy. Di ba tayo? Dad. Ang tawag natin sa tatay natin. Or Abba, Father. Yun yung nireveal ng Panginoon Jesucristo ng pangalan ng Diyos, Father. Kaya tumatawag tayo sa kanyang Abba, Father. Sabi dito, hindi tayo tumanggap ng espiritu ng bondage.
na pagkatakot. Again, bakit may fear again? Bakit may fear again? Kasi ang tao, mga kapatid, yung alam ng, yung Israel, kung titignan natin ang Israel, mga kapatid, they were 400 years slave. Tama? Doon sa Egypt, kung sila nasa Egypt. Amen? So, ang naitanim sa kanila is yung takot. As slave. Sumunod. Di ba? Sa yung mga master nila. Opo. Kaya, maging sa Diyos, mga kapatid, ang tingin nila sa Diyos, parang master day, parang sunod. Opo. Kaya mo tayo, ang tawag din sa fear mga kapatid is slavish fear. Slavish fear. Yung takot ng alipin. Dulos fear. The word dulos is servant, slave. Ang ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi fear again. Kasi sa loob, andun yung fear nila, yung takot nila sa Diyos. Pero nung dumating si Kristo, pinagis ko yung takot nila. Pinagtan ko ng reverence. Pagmamahal. Dahil pinakita niya yung kanyang sariling anak. Paano na tayo itinubos o paano siya inialay ang buhay niya para sa iyo. Kaya ang nararamdaman natin, hindi po slave fear, slavish fear. Son's fear. Fear of sonship. Na ang anak mo, may takot sa iyo, pero hindi parang nanginginig sa takot. May takot sa iyo dahil may pagdalang. May honor, may respeto. Everyone say amen. Kaya hindi tayo naglilingkod sa Panginoon na parang slave tayo. Sabi niya, maging slave tayo ni Kristo. Hindi. Son. Sonship tayo. Na parang, kumbaga sa isang company, kung ako may company ngayon mga kapatid, na malaki, at asensado yung company ko, siyempre, sino tagapagmana na? Siyempre, yan, si Steve. Yung anak, di ba? Tama. Ngayon, hindi pa sa tagapagmana. Pero, isang araw, mamanahin niya yun. Tama po? So, mamanahin niya yun. So, kailangan, ang sabi niya, gusto kong pumasok sa kumpanya mo para magtrabaho. Tama po ba, mga kapatid? Pero, ako may-ari nun. Amen? So, yung pagsunod niya, as employee, anak ko siya, at saka doon sa totoong employee, iba kaysa sa kanya. Kasi siya, anak ko, tagapagmana niya ng kumpanya. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kapag naiiwan ng mga empleyado ko, yung ilawan nakabukas. Nawa niyo po. Dumaan si Justin. Ba't naiiwan nakabukas? Saan ko yun? Nawa niyo po. Hindi. Tagapagmana. Pero hindi tagapagmana. Uwi na! Yay! Tara na! Kaya mo yan. Sino umaalis sa opisina na nakabukas sa mga ilaw? Mga computer. Mga electric pa na iwan pa. Mga kapatid, uwi na kayo! Pero may adik mga kapatid. Dahil tagapagmana ko, iikot ka sa company ng magulang mo. Sa araw magmamana ko. Ipig mo. Saksak doon, hindi natanggal. Tatanggal. Kusa. Kusa mong gagawin. Yung empleyado, bukas ang ilaw. Ang dami, pati ilaw doon, bukas. May CCTV ba? Wala. Okay, hindi na lang ako. Hindi ko kaya. Kaya natin binigyan ng Espiritu. Ang Espiritu ngayon, hindi umaalis sa'yo. But it gives. Yung Espiritu noon sa Old Testament, umaalis. Pag gumawa ka ng masama, aalis. Amen? Aalis siya. Pero sa panahon ngayon, hindi aalis. But it gives. The Holy Spirit gives. Kaya nagiging masaya ang Espiritu mo kapag tayo nagpupulot sa Panginoon. Kapag ginagawa natin kung ano kalooban ng Diyos. Bilang anak, sinusunod mo siya. Hindi siya takot. Hindi. Pagmamahal. Pagkilala. Honor. This is your son. This is your father. And you are his beloved son. Everyone say amen. Amen. Gusto niya tumayo? Amen. Tumayo po tayo mga kapatid. At palakpakan natin.